Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Santiago, the book of James, chapter 1, verse 21. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ng taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Hakbang sa pagbabago, meron ba? So, ito po ay isang mahalagang katotohanan na ang salita ng Diyos lamang po talaga ang makapagbabago sa buhay ng tao. Yan po ang binabanggit po ng Ephesians chapter 5 verse 25 to 26. Ang Panginoong Hesus po, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa church. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Hesus. At ang sabi po rito, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. So, ibig sabihin sa pamamagitan lamang po na salita ng Diyos, tayo pong mga mananampalataya ay mababago. Ganyan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya po tayo po dapat ay magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa salita ng Diyos. Tandang-tanda ko po nung ako po'y na-born again, napakalayo po ng aking buhay sa buhay na meron po ako ngayon. Lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya. Biktima kami lagi ng kahirapan at karamdaman. Dagdag pa dyan, sa murang edad, natuto po akong gumawa ng kamalian. Natuto po akong magbisyo, sa edad na 16 years old. At nakapagtrabaho ako sa isang kumpanya na punong-puno po ng immoralidad at corruption. So, yun po ang aking pong background. Lumaki po ako na nakikita ko po yung maling pamumuhay na yan ay lumalaganap po sa aming pong pamilya, sa aming neighborhood, sa aking trabaho. Kaya nasanay po ako sa ganong klaseng buhay. Ngayon dito po sa talatang ating binasa, nangusap po sa akin ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang pastor, na minsan narinig ko siya nangangaral. Ang sabi niya, kung ikaw ay walang Bible, ibenta mo yung iyong sapatos at bumili ka ng Biblia. Kasi nung mga panahon na yon, yung sapatos po, pwede pong ibenta yan. Kung yan ay maayos pa yung kondisyon, binibili po yan ng mga sapatero. Kaya naisip ko, ganun pala kahalaga ang salita ng Diyos. Na dapat po itong maging pangunahin sa ating buhay. Kaya nangusap po ang Panginoon sa akin sa pamamagitan po ng talatang ito. At ang ginawa ko nga po nung bumili ako ng isang sipi ng Biblia. Tandang-tanda ko po yung unang Bible na binili ko. Wala pa siyang mga tanda. Ako po yung naglagay ng mga tanda dun sa mga iba't ibang books of the Bible. At natatandaan ko nung mga panahon na yon ay ginuguhitan ko yung mga talata na gusto ko po matutunan at sa uluhin. At minamarkahan ko po ng yellow na colored pencil. At naging malalim po yung pagmamahal ko sa salita ng Diyos ng mga panahon na yun. Laging-lagi ko pong daladala yung Bible sa aking backpack. At nakita ko, unti-unti po, nandoon yung pagbabago na gaganap po sa aking buhay. Na ilalayo ako na salita ng Diyos sa mga maling gawain. Naiwasan ko na po yung mga bisyo ko, paninigarilyo, pag-inom ng alak, na natutunan ko po sa murang edad. At muli nakita ko na ang buhay ko may pag-asa pa pala. Nakita ko po na pwede palang magbago isang tao kahit na sanay siya sa immoralidad, sa korupsyon, na kung saan minsan ito na yung nakasanayan nating pamumuhay. Ito po yung tinutukoy ni Apostle James, na kaya nating talikuran. Itong maruruming gawa at masasamang pag-uugali na binabanggit po rito. Actually, sa English Bible, sabi diyan, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you or transform you. Sa ibang salin. So, ibig sabihin, kayang alisin ng Diyos yung mga maruruming gawain sa ating buhay at masasamang pag-uugali. Kumbaga, nare-reprogram po tayo, parang computer, kahit na virus po tayo.
kung tayo po ay marereprogram, maaayos po yung ating pong pag-iisip at pamumuhay. O nasanay sa paggawa ng masama. Po, sanay tayo doon sa luma nating pag-uugali at maling pamumuhay. Ano po, ang tanging makakapaglinis lamang po sa ating isipan ay ang salita ng Diyos. Kaya alam niyo sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3, ganito rin yung katotohanan sinasabi po ni Apostle Peter. Ano po sabi niya? Therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. So, pansinin niyo po, no, binabanggit din dito si Apostle Peter na dapat daw po talikuran natin. Ano po, yung sinasabing malis, ano po yung kasamaan, yung kagustuhan natin laging manakit sa ating kapwa, yung sinasabing deceit, pandaraya, hypocrisy, pagkukunwari, envy, pagkainggit, slander, o paninirang puri. Lahat po yan pag-uugali na pwedeng nasanay tayo sa ating pong lumang buhay. Kaya ang hirap pong tanggalin yan. Ano po, kailangan po talaga ay malinis ng salita ng Diyos yung ating puso't isipan. Kaya ang dapat pong attitude natin sa Word of God, sabi ng Biblia, humbly accept the Word. Ano po, huwag tayong manangan sa sarili nating diskarte. Ano po, hayaan natin na yung salita ng Diyos tumanim sa ating puso araw-araw para mahugasan yung ating maduming pag-iisip. Ang sabi dito ni Apostle Peter, ano po, ay crave for pure spiritual milk. Manabik daw po tayo. Dapat lagi tayong gutom na makinig sa salita ng Diyos o mag-aral ng salita ng Diyos. So, sa pamamagitan lamang po niyan, mahuhugasan yung ating pong maruming pag-iisip at pag-uugali. At ang sabi rito, napaka-effective po ng Word of God. Kasi ang sabi po ng Apostle James, ang salita ng Diyos lamang po makapagliligtas sa atin. Ang tinutukoy na pagliligtas po rito, transformation. Ano po? Ligtas na po kasi tayo eh. Pero yung sinasabi po rito, renewing of the mind. Matatransform po yung ating isipan. At ang sabi rito, now that you have tasted that the Lord is good, yun naman ang sinasabi ni Apostle Peter, mas lalo nating mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.